Good morning, blessed people. It's another wonderful day to be grateful. Let's go sa gulaman. In-injectionan lang si Creamy. May nangyari. So, I was diagnosed with major depressive disorder. Sobrang iba yung breakdown ko kanina. Depression is not a joke. You cannot do it alone. This world is full of temptation. This world, akala natin ang saya-saya. Please God, kasi hindi nga ako pinabayaan. Good morning, blessed people. It's another wonderful day to be grateful. Ayan, nag-test na ako ng blood sugar ko. It's 99 and nag-inject na rin ako ng Apidra na 4 units kasi mag-breakfast na ako. Kaya, samahan niyo ako for today kasi dadalhin namin yung mga babies sa vet and hindi ko na alam. Basta samahan niyo na ako. Basta, ngayon kakain muna ako. Balik ako kayo mamaya. Okay? Tapos na ako mag-blower ng mga babies namin. And mamaya 11, dadalhin na namin sila sa vet. Kaya maligo muna ako and then konting walking. Magde-devotion muna pala ako bago mag-walking. And mapapansin nyo, dilim sa kwarto ko. I mean, para sa akin madilim to kasi yun, dilim kasi sira yung mga ilaw ko. Kaya later to late, magpupunta na kami ng vet. Dadalhin na namin sila sa vet, kaya let's go sa gulaman. Ano natin ang aming mga babies. At isa ay sa sasakyan. Ayan na siya. Behave na lang ikaw ha. Huwag na lakad ng lakad. Okay? Ayan, behave na siya. Kanina lakad siya ng lakad. Siguro naninibago siya kanina. Papala ng balahibo niya oh. Ay, baby. Creamy? 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 Ayan, tumayo na naman siya. Pag siya talaga nalaglag. Ewan ko na lang. Oh, saan na mapunta? Oo. Hi, blessed people! Hindi na ako nakapag-vlog kanina doon sa vet kasi sandali lang naman kami doon. In-injectionan lang si Creamy and then, ayun, after that, umuwi na kami, nag-lunch and then, may nangyari and nagkaroon ako ng breakdown from my depression. I was diagnosed, because hindi ko alam kung nabanggit ko, pero I was diagnosed with major depressive disorder. So, it was an effect of everything that happened to me, simula nung bata ako. So, hindi ako aware na depression na pala yung ginagawa ko. Slowly, suicidal na pala, na hindi ako umiinom ng gamot, hindi ako naggagamot, and basta yung mga bagay na yun, pinapabayaan ko yung sarili ko, yung katawan ko, yun pala is suicidal na siya. Slowly, hindi ko man sinasaktan or hindi man ako naglalaslas or nagbibigte, pero yun na yung way of suicide. Kasi alam ko naman sa sarili ko na pag hindi ako naggamot, is pwede akong mapahama, mamatay, and all. Kaya, ayun, one thing na na-realize ko today is, kapag talaga yung buhay mo, yung spiritual life mo is nagiging malapit ka ng palapit sa Panginoon, yung enemy gagawa siya ng paraan, si Satan, para lang ma-distract ka or para lang malayo ka sa Panginoon. But the good thing is, after kung magkaroon ng breakdown, inalma ko yung sarili ko, I'm trying to calm myself, and then I prayed to God na pagod na ako, na sobrang sinurrender ko na sa Kanya lahat
like how Elijah surrendered everything to God nung panahon na distress siya dahil gusto siyang ipapatay ni Jezebel. Kaya ayun, sobrang iba yung breakdown ko kanina, na mas nga parang hindi ko kilala yung sarili ko kanina, na ngayon ko lang naranasan yung breakdown na yun. Siguro naipon lahat, may mga naa-stress na bagay, may mga iniisip ako this past few days na talagang naipon na lang. Kaya ayun, one thing na ginawa ko is talaga sinurrender ko kay God lahat, and nakatulog ako hanggang sa nakatulog ako, and pagising ko gumana yung pakiramdam ko, inayos ko yung pagkakamaling nagawa ko, and I admit na mali ako sa mga nagawa ko. Pero yun nga, na depression is not a joke. Kahit gano'n ka pa sa spiritual life mo, minsan aatake talaga siya. And dyan ka lalaruin ng kaaway sa isip mo. Yung isip mo nilalaro niya, parang dyan naglalaro ang kaaway, ginagawa niya playground yung isip mo. But the good thing nga is, yun, dahil nga inaayos mo yung spiritual life mo, inclined ka sa Panginoon. I'm not saying na sobrang inclined ako, but I'm working on it. And as time goes by na nag-aaral ako ng scripture, ng Bible verses, is mas natututo ako, mas kaya ko yung dapat gawin. Pero yun nga, kanina I admit na naging mahina ako, and nagpadala ako sa atake ng kalaban ni Satan. So, ayun lang. Sabi nga sa John 10:10 that you come to steal, kill, and destroy. Kaya, when everything is feeling so right, the right path, dun siya aatake. Kasi alam niyang, ay, okay siya. Hahanap siya ng paraan para i-distract ka, malayo ka sa Panginoon. And I admit kanina na when I question ko si God, bakit nangyari ulit yun, bakit kailangan mangyari, pero mali yun. Mali na i-question natin si God sa mga nangyayari, kasi sometimes, most of the time, atake ng enemy, pero sometimes it's the consequence of how we react on things, how we act. And ayun, sobrang unusual nung nangyari sa akin kanina, na parang grabe yung atake ng enemy sa akin, na alam mo yun, okay lahat sa family ko, friends, kay God, pero biglang ito na naman, inaatake niya out ng my mind. Naaala ko hindi na, kasi alam kong okay ako sa Panginoon, na I'm working on my spiritual life. Pero yun nga parang you cannot do it alone, no matter how strong, how inclined you are sa Panginoon. Dapat hindi ka maging dependent na ganun na lang, na hindi ka nawala ng mangyayari na ganun. I mean, na hindi na ako atake ng depression, kasi alam ko spiritually nagiging okay ako. Pero yun, kung si Satan gumagawa ng paraan, si God hindi kanya papabayaan sa time na inaatake ka ng alaban. Basta mag-hold on ka lang sa kanya. And ayun, sobrang thank God, kasi He's really our comforter, na hindi niya ako pinabayaan ng time na yun. And instead of questioning Him, instead na sisihin ko siya na okay na ako, bakit, kasi before na-question ko na siya sa mga nangyari sa buhay ko. Pero ngayon, question ko siya, but in a different way, na hindi ko siya sinisisi sa mga nangyari sa akin. And I admit na mali ako, na it was an attack by the enemy, and the enemy doesn't know kung ano yung nasa isip natin, ano yung nasa puso natin. Kaya we should be careful sa mga actions natin, sa mga sinasabi natin. Kasi pag ang enemy nakikita niya lang yung ginagawa natin, yung narinig niya lang sasabi natin. Unlike God, He knows yung buong buhay natin. He knows yung mga pwedeng mangyari sa atin, yung laman ng puso at isipan natin. Pero yung enemy, wala siyang kaalam-alam doon. Kaya kung ano yung nakikita niya, alam niyang masaya okay ka sa ganyan, okay ka sa ganito. Naaalam mo, nagiging okay ka na rin sa ganyan. Alam niya na hindi ka pa talaga stable sa, yun, ulit ko, hindi pa ako stable sa mental health ko. So, yun yung ginamit niyang paraan
madistract ako sa Panginoon. And earlier, I was trying na wag na mag-share sa TikTok ng mga inspirational na Bible verse or story ko, kasi parang nisip ko na para saan pa yun, hindi naman pala ako talaga strong when it comes to my spiritual life. Pero there's something na bumangon ako, nag-study ako, naral ko yung scripture, and I was sharing the John 10, the parable of the good shepherd, that Jesus is our good shepherd, and syempre si Satan yung thief na, and Jesus was, even though alam niya kung gano'n tayo ka-stubborn and unruly, is hindi niya tayo pinapabayaan. He is always loving, caring, and si Satan, he just come to steal, kill, and destroy. Ini-steal niya tayo from God, sa relationship natin kay God. Gumagawa siya ng paraan para ma-distract tayo, para magalit tayo kay God, na okay naman ako, bakit ganyan, bakit ganito, ba't hinayaan mo na naman mangyari to. But when you really know the scripture, when you really know God, when you really know the truth, because God is the way, the truth, and the life, hindi ka hahayaan ni God na magpadala sa atake ng kalaban. He also comes to steal. Pinapatay niya yung relationship natin kay God, or even tayo. Physically, pwede rin natin i-apply yun, na pinapatay niya tayo unti-unti through our sickness. Kasi yung mga ganyan, contradicting sa scripture yun kasi God said that He will heal us, pero nagkakasakit tayo. That means it's from the enemy. It's an attack of the enemy, and dinedestroy niya tayo. Not only hindi lang tayo yung relationship natin, pwede sa family, sa friends, sa partner in life, and most especially gusto niya i-destroy yung relationship mo with God. And you know what? This world is full of temptation. This world, akala natin ang saya-saya, pero walang masihigit sa saya pag nasa eternal life na tayo. This world is full of wickedness, full of evil, and we as Christians, we are not into this world. Sabi nga sa Romans 12 verse 2, hindi tayo nandito sa mundo para, we are on this world, but we are not into this world. Because this world is being, ang tawag doon, itong mundo na to is sinakop na ni Satan. Sinakop niya na. Siya na yung nagrurule dito sa mundo. Pero when God comes, when Jesus comes again, and pag nalinis niya na yung earth, and we will have our eternal life as long as we fully surrendered and submitted our life to Him. We will have our eternal life. It is the gift of salvation na sobrang napakagandang regalo from God. And I hope na huwag tayo madala sa mga nangyayari sa mundo na to, kasi magdagpadala tayo, parang sinabi na rin natin na yes, panalo ka na Satan, pero no, Satan will never win. Jesus had the victory when He died on the cross, and we also got the victory. When we are in Jesus, we got the victory. Kaya ayun lang, na-share ko lang yung experience ko today, na hindi masamang, hindi porket nagiging okay ka na spiritually is parang itigil ka dahil lang may atake yung kalaban. But if that happens, mas labanan mo, humangon ka, mas makita mo sa enemy, hindi kanya kayang i-deceive. Kasi pag pinakita mo kaya kanya i-deceive, magtutuloy-tuloy siya. It all starts with a little temptation na pag inagat mo, ayun na, magkakaroon ka na ng totoong temptation hanggang sa hindi mo na-realize na nalalayo ka na naman sa Panginoon. And praise God, kasi hindi niya ako pinabayaan. Binigyan niya ako binuksan niya yung puso't isip ko na lumapit sa Kanya during my breakdown, when I'm trying to calm myself earlier. Kaya ayun, sobrang thank you Lord sa blessing na to. Thank you kasi hindi niya ako pinabayaan. And ayun, I'm happy na God is our comforter, na hindi niya tayo iniiwan. Ano man yung mangyari, gano'n man tayo stubborn, ilang beses man tayong matalisod, madapa at lumayo sa Kanya. Pero pag lumapit tayo sa Kanya with all sincerity, is tinatanggap at tatanggapin niya pa rin tayo. And that is what unconditional love is. That is the love of God, na never ending, hindi nagpe-fail.
Thank you, Lord. Thank you, Lord, and please, God. And sometimes, ayun nga, kanina naisip ko na itigil na lang itong mga pag-share na to and all. Kasi inisip ko ba, isipin nila, ang hypocrite naman nito. Inaatake naman ng enemy, nagpapadala naman sa ganyan naman pala mag-react pag umatake yung enemy. Tapos mag-share ng ganyan. Sometimes, hindi natin, that's why we all need to pray that the Holy Spirit will guide us every day, na mapil tayo ng fruit of the Spirit. And ayun, earlier mali ako na nagpadala ako na hindi ko agad naisip na kalmay sarili ko, kundi nag-react agad ako. And yun lang, I'm sorry sa nasaktan ko kanina. You know who you are, and always remember na mahal na mahal kita.